Inig at mga kapatid. Sa umagang ito ay nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos sa pagbibigay niya sa atin ng panibagong biyaya upang patuloy na mabigyan natin siya ng kaluwalhatian sa ating mga buhay. Sa umagang ito ay nais ko na magbahagi ng salita ng Diyos sa pinakamahalagang pangangailangan ng tao. Ito ay walang iba kundi ang pagpapawalang sala ng Diyos, na isang napakaganda at napakahalaga na balita na dapat matanggap ng lahat ng tao, higit sa lahat doon sa mga taong hindi pa nakararanas ng biyaya ng pagliligtas o pagpapawalang sala ng ating Panginoong Diyos. Nais kong ibahagi sa inyo ang salita ng ating Panginoong Diyos na makikita natin sa aklat ng Roma, kabanatang 3, ang mga talata ay 21 hanggang 27. Painggan ninyo ang salita ng Diyos. Roma chapter 3 verses 21 to 27. Ngunit ngayon nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nanalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hentil. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa Kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng Kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawawalang sala niya ang mga nanalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi natin pagkatupad sa kautusan? Hindi, kundi dahil din sa ating pananalig kay Kristo. Ang ating pong tema o paksa sa umagang ito, based on Romans chapter 3, verses 21 to 27 is biblical evidence of justification. Biblical na ebidensya ng pagpapawalang sala. Alam niyo po, sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, pinaalala ni Apostol Paul kay Pastor Timothy na pastor ng Epeso na buhat pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Now, sa 2 Timothy 3:15, binibigyan ni Apostol Paul yung pinakamahalagang salita na ina-address niya kay Timothy, na ang kasulatan ay nagtuturo kung sino ang tagapagligtas. Now, meaning, ang scripture, ang kasulatan, ay patungkol sa salvation o sa Tagalog, kaligtasan. So dito makikita natin na ang proposition ni Apostol Paul sa 2 Timothy 3:15 ay patungkol kay Kristo
Si Kristo ang laman ng kasulatan ng Scripture. At malinaw po yan sa Lucas Kabanatang 24 na mismong mula sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo, sinabi niya na ako ang tinutukoy sa mga sulat ni Moises, sa mga sulat ng propeta, at sa mga sulat ng mga awit. So, yan yung pagpapahayag ni Jesus Christ sa Kabanatang 24 ng Lucas, na siya ang tinutukoy, na siya ang laman ng Scripture, ng Lumang Tipan, mula daw sa aklat ng mga awit, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga kautusan. Now, mahalaga na maintindihan natin na ang major purpose ng Scripture ay patungkol sa kaligtasan. At ang kaligtasan ay nangangahulugan ng pagpapawalang sala o ng justification sa pamamagitan ng pagpapawalang sala ng Diyos doon sa kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang pagpapawalang sala ng Diyos ay sa pamamagitan ng kamatayan at ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. So, nangangahulugan, yung salvation ay sa complete works ni Jesus sa cross. Ito yung tinatawag sa pag-aaral ng Biblia na active obedience and passive obedience ni Jesus Christ, na sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 22 na siya na walang kasalanan ay ginawang makasalanan upang tayo o yung sasampalataya kay Kristo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ano ho ba ang kahulugan ng justification o ng pagpapawalang sala? Alam nyo ho, yung pinakalumang salita ng justification, nga yung galing sa Griego, ay mayroong salitang dikaio, which means to acquit. Kapag narinig natin yung salitang pinawalang sala, justification, ang ibig sabihin nito to acquit. Okay? To vindicate or to pronounce righteous. Ngayon, pag tiningnan natin yung salitang justification, maliwanag na napawalang bisa ang tinatawag na pananaw sa iyo at ikaw ay na-acquit, ikaw ay na-vindicate, ikaw ay pinahayag na matuwid. Kung meron po tayo na pagtitiwalaan na alagad o servant ng ating Panginoong Hesukristo patungkol sa pinaka malinaw na development ng salitang pagpapawalang sala, ito ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Sa Gawa chapter 13 verse 39, meron po tayong mababasa doon na naisulat sa Gawa chapter 13 verse 39. Sabi ho ng salita ng Diyos sa Gawa chapter 13 verse 39 ay ganito: At ang lahat ng nanalig sa Kanya, kay Kristo po, ay pinatawad sa lahat ng pagkakasalang hindi maipapatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises. Malinaw po na sinasabi sa binasa nating
passage ng Gawa 13:39, the early church rejoiced that God pronounced righteousness all those who believe in Jesus. Wow, what a beautiful passage na nagsasabi na ang mga sinaunang church, particularly ang Jerusalem Church, ang mga mananampalataya in the Book of Acts, ay nagpuri sila sa Diyos. Sapagkat ang Panginoon ay pinahayag na ang lahat ng sumampalataya kay Kristo Jesus ay itinuring na matuwid, hindi sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Bagamat po ang law ay banal, galing sa ating Panginoong Diyos, malinaw po na wala pong sino man makasusunod ng perpekto sa kautusan. Ang linaw po niyan sa sulat sa mga iglesia sa Galatia, chapter 2, nakita natin doon na walang ituturing na sino man na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang sino mang naniniwala na maliligtas sa pamamagitan ng kautusan ay dapat niyang sundin na perpekto ang kautusan. Malinaw na ang kautusan ayon sa mga scholar ay pumapatak na 613 na law meron sa kautusang ibinigay ng Diyos. At wala hong sino man makakasunod ng perpekto sa kautusan. Doon lamang po sa 2 tablets of 10 commandments ay hindi ho ito kayang sundin. Kaya kung ang salvation ay sa pamamagitan ng kautusan, ang sabi ng Biblia, walang sino man ang maliligtas. Pero ang kautusan ay nagpapakita ito ng 3 bagay. Una, pinapakita ng law, ng kautusan, na tayo ay makasalanan. Tayo ay makasalanan. Pangalawa, pinapakita ng kautusan na ang tanging anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo lamang, ang perpekto na nakasunod sa kautusan. At pangatlo, ang kautusan, matapos na mapawalang sala ang taong makasalanan, ay magiging pattern o panuntunan niya ito sa kanyang pamumuhay. Kaya yung Acts chapter 13 verse 39 ang linaw. The early church rejoiced that God pronounced righteous all those who believe in Jesus. Now, balikan natin ang passage natin here in Romans chapter 3 verses 21 to 27. Paul begins his argument in the book of Romans by showing that, number 1, no human being is righteous in God's sight. So sa book of Romans, pinahayag na salita ng Diyos through Apostle Paul na walang sino mang tao ang magiging matuwid sa harapan ng Panginoong Diyos. No human being in righteous in God's sight. Kapag binasa nyo po ang chapter 1 hanggang chapter 3, yun yung pinaka-tema ni Apostle Paul sa pasimula o yung introductory niya sa book of Romans. Chapter 1 and 3 pointed out that no human being is righteous in God's sight. Now, this is the point of chapter 1 and 3 of the book of Romans. Since all are sinners, salvation can come only if God acts to justify, to pronounce sinner righteous.
Dahil nga po ang lahat ng tao ay makasalanan, ang kaligtasan ay darating lamang sa taong makasalanan kung ang Diyos ay gagawa ng pagpapawalang sala at ng pagpapahayag na ang tao ay matuwid dahil kay Kristo na kanyang pinanampalatayanan. Romans chapter 3 verses 21 to 31, ganito po ang ating nakita kanina sa Romans 3, 21 to 31. Pinapakita doon that Apostle Paul proposition announces a righteousness from God. Sinasabi niya ron na ang tao ay maaaring maligtas lamang dahil sa katwiran mula sa Diyos na ibinigay ng walang bayad at malayang ibinigay ng Diyos sa makasalanan na tinanggap ng makasalanan sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Kristo. Si Apostle Paul, ipinapakita niya yung tinatawag na substitutionary death of Jesus provided a basis on which God can make this judicial pronouncement. So yung Romans 3:21 to 31, si Paul, pinapakita niya ang pinakamalinaw na ebidensya na yung kamatayang panghalili ni Kristo. Yung kamatayang panghalili ni Kristo, tandaan po natin yan, yung kamatayang panghalili ni Kristo, o sa English yung substitutionary death of Jesus, ito ho ang nag-provide at naging basihan kung bakit ang Diyos ay ginawang walang sala ang isang taong makasalanan. Alam niyo po, as a human beings, palaging hindi tayo makakaabot sa banal na pamantayan ng katwiran ng Diyos. Humanity only hope is a righteousness that comes apart from human action. So tayo na mga tao ay hindi po nakaabot sa kabanalan na pamantayan ng katwiran ng Diyos. Kaya nga yung Romans chapter 3, verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ang tanging pag-asa lamang po ng sangkatauhan ay ang katwiran na nanggagaling sa Diyos at hindi po sa kakayanan ng tao. Yan yung makikita natin sa Romans chapter 3 verses 21 to 31. And that is my explanation. Now, dahil nga po, makikita din natin sa Romans chapter 5 verse 1, yung salitang righteousness o pinawalang sala, ang sabi ng salita ng Diyos through Apostle Paul ay ito, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Now, paano ba tayo pinawalang sala ng Diyos? Sinasabi ho ng chapter 4 verse 25, walang iba kundi sa merito o ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ano sabi ho ng Romans 4:25? Ipinapatay siya, si Kristo po, dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. So yung pagpapawalang sala ay nakasentro saan daw? Sa kamatayan ni Kristo para sa ating mga kasalanan
Binuhay siya upang tayo ay mapawalang sala. Kaya, mapakahalaga na maintindihan natin yung salitang justification o pagpapawalang sala. Kaya nga yung Romans 5:1, the Apostle Paul returns to the death of Christ. Laging binabalik ni Apostol Pablo na ang pagpapawalang sala ay nasa kamatayan ni Kristo, nasa pagkabuhay ni Kristo. At sinabi ni Apostle Paul na in-inspired ng banal na Espiritu, dito sa Romans 5:1, ang sabi niya, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Napakagandang at mabuting balita ito para sa mga naligtas na upang ating masiyasat kung saan at ano ang naging dahilan bakit tayo naging anak ng Diyos, kung bakit tayo naging mananampalataya, kung bakit tayo may buhay na walang hanggan. Dahil sa pagpapawalang sala ng Diyos kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya. Ang linaw ng Romans 5:1, yamang napawalang sala na tayo. Bakit? Dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Kristo, mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, kung titingnan natin, napakaganda na tayo ay we have a peace with God through our Lord Jesus Christ. Now, pansinin po natin ang kahalagahan ng salitang kaya't yamang tayo'y inaring ganap. Napakaganda, di ba? Napakagandang phrases ito ng pangungusap na pag pinasin natin yung sinabi sa verse 1, kaya't yamang tayo'y inaring ganap. Natiho, tayo ay hindi pag-aari ng Diyos. Sa katunayan, nung hindi pa tayo naliligtas, tayo pag-aari ng dyablo. Bagamat medyo hindi maganda sa pandinig. Pero kung titingnan natin yung sinabi ni Jesus Christ sa Juan 8:44, sabi niya sa mga religious leaders, they are Pharisees and Sadducees na full of knowledge and implementation to the law. Ano ang sabi ni Jesus Christ sa John 8:44? Dahil ayaw nilang paniwalaan si Jesus Christ na Messiah, tagapagligtas, Son of God, and He is God. Diretsahan sinabi ni Jesus Christ sa John 8:44, Diablo ang inyong ama. Yan yung kanyang mabigat na pananalita sa mga religious leader. Sabi niya doon sa John 8:44, Diablo ang inyong ama. Kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay ng tao sa simula pa at kalaban ng katotohanan at hindi matatagpuan sa kanya ang anumang katotohanan. Just imagine actively na diniretsa ni Jesus Christ ang mga humahawak sa kautusan, humahawak sa law na ibinigay kay Moises. Sabi niya, Diablo ang inyong ama. That's why, here in Romans chapter 5, verse 1, napakahalaga ng salitang kaya't yamang tayo'y inaring ganap or we have been. Yung sabi niya, we have been justified. Kasi nga dati hindi tayo anak ng Diyos. Dito sa Romans chapter 1 hanggang chapter 3 pinakita na tayo'y makasalanan sa Romans chapter 3 verse 11. Ano ang sabi na ron? Makasalanan tayo sa ating isipan. Makasalanan tayo sa ating pananalita. Makasalanan tayo sa ating gawa. At ang sabi ng Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang naging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Yan yung kalagayan natin. We are totally depraved. Ganap na makasalanan. Karapat-dapat maparusahan sa apoy
ng impyerno na naghihintay sa sino mang makasalanan. Pero no sinabi ni Paul sa Romans chapter 5 verse 1, sabi niya ron, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. This is the transition of Apostle Paul in Romans chapter 5 verse 1. Because in chapter 4, particularly, do sa verse 25 ng chapter 4, ipinapatay siya si Kristo dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Kaya napakahalaga po no salitang kaya't yamang tayo'y inaring ganap. Ano ang ibig sabihin nito? God, ang Diyos, ang hukom, ay ipinahayag ng kanyang pagpapatunay na ang sino mang sumampalataya kay Kristo sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay ay pinawalang sala. That's why God, the judge, has already announced His verdict. Para kanino? The person who has faith in Jesus acquitted now. Ang sino mang makasalanan, ang sino mang tao na makasalanan, na pinagkalooban ng banal na espiritu o niregaluhan ng banal na espiritu ng pananampalataya kay Hesukristo, ay tiniyak ng salita ng Diyos na acquitted sila, na pawalang sala sila in that moment. Napakaganda sa panahon at sandaling ang regalo ng pananampalataya ng banal na espiritu, sapagkat tayo'y kanyang ni-regenerate, binago yung puso, binuhay spiritually, at tayo ay sumampalataya sa kamatayan at sa pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, that the only way of our salvation, God declare those people acquitted, walang sala, at sila ay naging karapat-dapat at matuwid sa harapan ng Diyos, hindi dahil sa kanilang katangian ng pagiging matuwid, kundi sa katangian ni Kristo na kanyang ginawa bilang Diyos at tao nang namatay siya at nabuhay siya mula sa cross ng Kalbaryo. The judge has spoken. Ang ating hukom na Diyos ay nagsalita, and no one can annul the divine decision. Kapag ang Diyos ang nagsalita, kapag ang Diyos ang nagdeklara na ang isang tao ay pinawalang sala, walang sino man po makapagbabago ng banal at makapangyarihang desisyon ng Diyos Ama, sapagkat ang pinaka-ebidensyang meron ang Diyos Ama kung bakit niya tayo pinawalang sala ay walang iba kundi si Kristo, na man and God, who died at the cross of Calvary. And all our faith is in Him. And the basis of our salvation ay nagre-rely tayo doon sa ginawa ni Jesus. That's why the God who judge has spoken, and no one can annul the divine decision. At itong decision na ito ng Diyos ay based on His own decision na nakabase sa ginawa ni Kristo. That's why, through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang tao na makasalanan ay ipinahayag na matuwid at nakakatayo sa harapan ng Diyos sapagkat siya ay napawalang sala, at ang lahat ng kasalanan na meron siya, na dadalahin ng tao sa kanya, na dadalahin ng kaaway sa kanya, ay wala ng bisa sa harapan ng ating Diyos na hukom. Kaya nga ho, no one can annul the decision of God na nagdesisyon sa atin na tayo ay matuwid, na pawalang sala, dahil sa merito ni Kristo. Through faith, we are declared righteous and stand acquitted of every charge that might brought against us. Ang sabi hong ganon ng Romans chapter 8 verse 1,
ay ito. Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. No more condemnation to those who united in Christ. Wala na ho tayong kahatulan. Hindi na tayo hahatulang maparusahan kapag tayo ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus, sabi ng Romans 8:1. No more condemnation. Why? Because Jesus paid our all sins in the cross. Our past sin, our present sin, our future sin. And this is all the grace of God. Romans 8:1 nagsasabi, no more condemnation. Why? Because Jesus paid our all sins in the cross. Our past sins, our present sins, our future sins. Kaya pagdating ng Romans chapter 8, verses 33 to 39, we have eternal security of our salvation. It doesn't mean that the grace of God and our salvation are leading to our licentious sin na gawin natin yung gustong gawin natin. No. The assurance of our salvation that Romans 8:1 taught us na wala na tayong condemnation ay hindi hupases upang gumawa tayo at mamuhay sa kasalanan. Dahil binayaran na ni Kristo ang kasalanan natin sa nakaraan, namana natin kay Adan. Yung kasalanan na meron tayong nagagawa ngayon at gagawin pa because of our weakness na tinatawag na sanctification, hindi ho nangangahulugan na ito ay lisensya para gumawa ng kasalanan. Dahil ang Romans chapter 6 ay nagsasabi na kapag tayo totoong ligtas na, doon sa Romans chapter 5 verse 1, na napawalang sala na tayo, sasabihin ba natin ay ganito? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Ang sabi ni Paul, hindi. Tayo patay na sa kasalanan, kaya't hindi na tayo dapat mamuhay pa sa pagkakasala. So, yung Romans chapter 8 verse 1 ay nagsasabi sa atin na no more condemnation sa lahat ng pinawalang sala na ng Diyos because Jesus paid our all sins in the cross. Our past sins, our present sins, our future sins. That's why we are here now secure and we have eternal security that all those who declare righteous by God the Father are secure in His hand and have eternal life. Sabi ng Romans chapter 8, verses 32 to 39 ay ganito. Now listen in verse 33. Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos, gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila? Sabi ganun. Meron pa ba? Meron pa ba na meron pa ba na maghaharap ng sakdal sa inyo? Sa verse 33 ng Romans 8, meron pa bang pwedeng magharap ng sakdal laban sa inyo na mga hinirang ng Diyos? Wala na. Kasi bakit? Ang Diyos ang nagpawalang sala sa inyo. Wala ho. Kasi kapag ang Diyos ang nagpawalang sala sa atin, wala na hong pwedeng magsakdal pa ng anumang laban sa atin. Kaya ho, nagpapakita yon na sapat ang pagpapawalang sala ng Diyos Ama sa atin dahil sa natapos na ginawa ni Jesus sa cross. Kaya nga ang sabi kong gano'n ng verse 34, sino ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinilang kami ng mga taong papatayin. Verse 37, hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya ni Kristo na nagmahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataas-taasan, ang kalaliman, o
o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Napakaganda ng pangako ng Diyos. Sinasabi doon sa kabuuan ng Romans 8:1 hanggang 39, no more condemnation. Why? Because Jesus paid our all sins in the cross. Past sins, present sins, future sins. Sinasabi doon, wala nang pwedeng magsakdal sa inyo. Kung ang Diyos na humirang sa inyo, ang nagpawalang sala, walang pwedeng sino man na magsakdal sa inyo. Dahil ang pinaka-basis ng pagpapawalang sala ng Ama ay ang ginawa ng kanyang anak ni Jesus na namatay para sa kasalanan mo, na buhay para sa iyong kaligtasan. Romans 6:1 hanggang 11, ang pagpapawalang sala na ginawa sa pamamagitan ng Diyos, ang pagpapawalang sala na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo ay hindi nangangahulugan na itong perseverance of the saints o tinatawag na eternal security o walang hanggang seguridad ng ating kaligtasan ay magiging dahilan upang gawin natin ang kasalanan. Sapagkat alam natin, in the book of Romans chapter 8, ang nagli-lead sa buhay ng totoong napawalang sala, na siyang selyo at tanda ng kaligtasan, na siyang nananahan sa isang pinawalang sala ng Diyos, ay ang banal na Espiritu na nagdadala sa banal na pamumuhay at pagsunod sa kalooban ng Ama. So kapatid, this is my pastoral point in our topic this morning based on Romans 3:21 to 27 and other passage references. Pinapakita rito, justification show us that we are. Ang pagpapawalang sala ay nagpapakita sa atin na tayo ay totally depraved, totoong makasalanan, ganap na makasalanan. Hindi natin kayang maligtas. Ang mabubuting gawa ay hindi magliligtas sa atin. Ang ating pagiging masidhi sa pagsunod sa 10 kautusan o sa anumang kautusan ay hindi magliligtas sa isang taong makasalanan. Ang kautusan, ang mabubuting gawa, ang sino man tao ay hindi makapagliligtas sa isang taong makasalanan sapagkat ang chapter 1 hanggang chapter 3 ng Book of Romans ay nagpapakita sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang naging karapat-dapat sa pamantayan ng Diyos. So, pinapakita rito na we are totally depraved. Number 2, declare righteous by God the Father through Jesus Christ, also done for us to the cross. Pinapakita rito yung pagdideklara ng matwid tayo ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Lahat ng ito ay ginawa sa pamamagitan ng cross. Kaya doon tayo tumitingin kay Kristo sa kanyang ginawa sa cross, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkabuhay. Pangatlo, pinapakita dito, justification itself is Jesus alone. Kung bakit tayo napawalang sala? Dahil kay Kristo. Si Kristo ang totoong nagpawalang sala sa atin. So, justification is Jesus alone. Number 4, justification declare that all our sins are paid. So, kapag pinawalang sala tayo ng Diyos, bayad na ho ang lahat ng kasalanan natin. Saan? Sa ginawa ni Kristo sa cross. Past, present, and future. Because our salvation is always based on what Jesus done at the cross of Calvary as the basis of God the Father declaring us as a righteous in His sight. Number 5, those declared righteous will persevere to their faith in Jesus Christ. Ang sino man ho na napawalang sala at dineklara na matwid sa harapan ng Diyos
kailanman ay hindi hihinto, mawawala, matitisod, babalik o magbabackslide, kundi secure siya sa Diyos, secure siya kay Kristo at magpapatuloy siya. No one can separate him or her in faith with God. John chapter 10, verse 28 and 29, walang sino mang makakaagaw sa inyo sa kamay ng aking Ama. No one can snatch us from the hands of God the Father and Jesus Christ. Kaya kanina ho, ang sabi ko, napakahalaga ng salitang pinawalang sala. This is a good news sa mga tao ho na makasalanan. This is the refreshing in our faith kapag naririnig natin ang salitang pinawalang sala. Dahil alam natin na ang sino mang inakusahan ng batas ay wala hong kapanatagan. Ang sino mang mapatunayan ng batas na nagkasala, alam natin na mayroong penalty ang kanyang ginawang pagkakasalang ito. At kapag narinig ng isang inaakusahan na siya ay acquitted na pawalang sala mula sa bibig ng hukom, may kagalakan siya sa kanyang puso. In the same way, tayo na mga makasalanan na ngayon ay anak ng Diyos, kapag naririnig natin at natatanggap natin ang salitang we are acquitted, we are justified through the righteousness of Jesus Christ, through His complete works at the cross of Calvary 2,000 years ago, we have refreshing in our faith. And the joy, an unspeakable joy, flow in our well-being because we have assurance of salvation. At kapag narinig ito ng sino man tao na makasalanan na wala pang relasyon sa Diyos, makikita niya na ang tanging pag-asa upang ma-acquit siya, mapawalang sala siya, ay walang iba kundi si Kristo. At kay Kristo siya iiyak, kay Kristo siya lalapit, kay Kristo siya hihingi ng tawad, kay Kristo niya isusuko ang kanyang buhay. Si Kristo ay magiging tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay, sapagkat ang banal na Espiritu ay gumagawa sa buhay niya. Kapatid, this is the biblical evidence of justification. Father God, we come to the grace of your throne in this moment. Thank you so much for your works and plan in terms of our salvation. Meron po kaming tunay na buhay na walang hanggan. Hindi dahil sa aming katangian, because we are born as a sinners, we have imputed of sin by our forefather na si Adam. Mula pa sa pagkabata, makasalanan na kami. Nung isinilang kami, ay masama na kami. Pero Lord, because of Jesus Christ, because of the regeneration act of your Holy Spirit sa buhay namin, binigyan niya kami ng regalo na sumampalataya kay Kristo. At that moment, na sumampalataya kami, sinuko namin ang aming buhay kay Jesus. Siya ay naging tagapagligtas, Panginoon, ng buhay namin. Ama, alam namin. In that moment, you declare us as acquitted from our sins, and we have no penalty of judgment in hell. At alam namin na ngayon ay ligtas kami, patuloy kami na magpapasalamat, susunod sa inyong kalooban sa aming mga buhay. Have mercy to those who will listen in this message, lalo na sa mga hindi paligtas. Maawa kayo sa kanila, iligtas niyo po sila. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Thank you so much for listening and hearing this lesson and devotion. May the Lord continue to bless us. Ito ang inyo pong lingkod na tagapagturo ng salita ng Diyos, Pastor Fernan Bustamante ng God's Sovereign Commission Reformed Church. And this is Standing Fast in the Gospel. Soli Deo Gloria. Amen.